Sa Martes na sisimulan ng Judicial and Bar Council o JBC ang public interview sa mga nominado sa pagkapunong maestrado. At dahil mapapanood ito sa telebisyon, nag-dry run na kanina para masigurong magiging maayos ang paghahatid ng live public interview. Saksi si Leah Manyalak del Castillo. Mismong ang tumatayong acting chair ng Judicial and Bar Council o JBC na si Associate Justice Diosdado Peralta ang nagbantay sa dry run kanina. Ang mga gumanap bilang JBC panel at nominado, mga kawani na Supreme Court Public Information Office. Isinagawa ang dry run para masigurong maayos na ang technical aspect ng paghahatid ng live public interviews sa mga nominadong magiging susunod na Chief Justice. Ito ang unang pagkakataong bubuksan ng JBC sa publiko ang proseso ng paghahanap sa susunod na Chief Justice. Kaya't ngayon pa lang, inihanda na ang kwartong ito kung saan gagawin ang interview ng mga nominado. 3 remote-controlled camera mula sa Radio TV Malacanang o RTVM ang gagamitin para makunan ang lahat ng anggulo sa panel interview. Nakahanda na rin ang 7 upuan para sa JBC panel, maging ang para sa mga nominado na isa-isang i-interviewin. Ang Dignitaries Lounge naman ang magiging holding room. Dito maghihintay ang mga nominado. We'll make everybody relax. And as much as possible, we'll not let them feel nervous. Samantala hanggang bukas patatanggap ng mga opposition letter ng JBC sakaling may mga kontra sa ilang nominasyon. Kanina, personal na nagsumite ng opposition letter si Lauro Vizconde laban kay Acting Chief Justice Antonio Carpio. Sabi ni Vizconde, hindi raw pwedeng maging punong mahistrado si Carpio matapos siyang ilang ulit na makialam di umano sa kaso ng Vizconde Massacre. Si Carpio raw ang sinabi noon ni dating Chief Justice Renato Corona na nambraso umano sa mga mahistrado para tuluyang makalaya sina Hubert Webb. Pinabaraso, in-influensyahan ng kanyang kasamaan para ma-acquit ito si Webb at yung grupo. And si Justice Carpio po yung isa sa mga nang mabraso? Siya na nga mismo. Dati nang itinanggi ni Carpio at ng Korte Suprema ang aligasyong ito. Ako si Leah Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Suspendido ang klase sa 29 na elementary at high school na malapit sa Batasan Complex sa darating na Lunes, ang araw ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Ito'y para matiyak daw na hindi maiipit ang mga estudyante sa mga kilos protesta sa SONA. Ang mga pulis pinag-seminar para paalalahanan tungkol sa paggalang sa karapatang pantao. Habang ang mga taga-MMDA magsasagawa ng dry run bukas ng traffic rerouting para sa Lunes. Sa ibang balita, itinanggi ni dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino na overprice ang kontrata sa kape na inaprobahan niya noon. Git na Genuino, hindi lang daw sa kape napunta ang ginastos noon ng PAGCOR dahil malaking bahagi ng budget ay pinabili rin daw ng tinapay para sa mga casino player. Mas malaki pa raw ang ginagastos ng PAGCOR ngayon na pangkape. Tinanggi naman ito ng kasalukuyang PAGCOR Chairman na si Cristino Nagyat. Handa naman si Genuino na harapin ang reklamong plunder at graft laban sa kanya. Tanongin mo siya, kaya ba hindi na bumibili ng kape sa labas? Pag nagre-request ang player, bumibili pa rin sila. Kaya nga 50 million pa rin yung gastos nila. Estimate budget namin for the year is about 38 million. So, etong gastos namin, 38 million, ang gastos niya 174 million for coffee alone. Ang isang batang 3 taong gulang na nilagnat nito lang Biyernes. Kahapon lang isinugod sa ospital sa Quezon City si Duke Alarba at doon palang nalaman ng mga magulang na tinamaan siya ng dengue. Sa Orani, Bataan, nasawi rin sa dengue ang isang batang 12 taong gulang. Simula nitong Enero, mahigit 46,000 na ang kaso ng dengue sa buong bansa. Mas mataas ng halos 14% kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Sa sports aksi, matapos ang higit 4 na dekada, nagkaharap po at nagkabati na si NBA Hall of Famer Dennis Rodman at ang kanyang ama na nakabase rito sa Pilipinas. Masaya pang nagkwento si Philander Rodman Jr. tungkol sa naging pag-uusap nila ng anak. At saksi si Bernadette Reyes.
Ito na marahil ang isa sa mga pinakamasasayang sandali sa buhay ni Philander Rodman Jr. Ang muling makaharap ang anak na kanyang inabandona 42 taon ang nakararaan, ang NBA superstar at Hall of Famer na si Dennis Rodman. Maluha-luha raw si Philander nang makausap si Dennis sa gitna ng timeout ng nilaw kanyang exhibition game sa Mall of Asia Arena kahapon. Kwento pa na nakatatandang Rodman, sa wakas ay tinawag din daw siyang ama ng 5-time NBA champion. Grabbed him and said, hey, what's up, man? Yeah, I said, thanks a lot. He said, you got a cell phone? I mean, you got an email or whatever? I can contact you. I said, I'll give you my phone number. I'm relieved that he finally accepted me. Isang dating miyembro ng US Air Force at Vietnam War veteran, iniwan ni Philander si Dennis at kanyang ina noong 5 taong gulang pa lang si Dennis. At naibsan man ngayon ng pangungulila, nais pa rin ni Philander na makita muli ang anak. I want to sit down and let me talk to him. I didn't abandon him. Hindi lingid sa publiko na matagal nang may sama ng loob ang NBA star sa ama. Noong 2006, sinubukan na ni Philander na makalapit sa kanyang anak nang bumisita ito sa Pilipinas pero hinarang siya. I'm pretty sure you know all about that, so you know, I'm not really interested in right now to try to have a family reunion. I'm here to play a gig. Just give me a little bit of your time. Ngayon nalalabo na ang mga mata ni Philander dahil sa cataract at glaucoma. Ibebenta raw niya ang mga natatanging kayamanan para makapagpa-opera, ang jukebox at mga plaka na halos kasing tanda na ni Dennis. Aabutin daw kasi ng 160,000 pesos ang halaga ng operasyon na hindi raw kayang tustusan ng kanyang maliit na negosyo. Ito yung burger joint na ikinabubuhay ng ama ni Dennis sa sobrang pagmamahal nga raw niya sa kanyang anak, pati yung mga burgers na tinitinda dito, inspired pa ni Dennis. Ang mga burger bun, pinasadya pa ni Philander para maging kakulay ng pamosong buhok ni Dennis. Sabik din ng mga kapatid ni Dennis na makita ang kuya. So po siya makalaro, tapos makasama po. Kahit konting oras lang. Pero para sa ibang kapatid ni Dennis, hindi na raw mahalaga kung hindi sila kilalaning kapatid ng NBA star. Tulungan niya si daddy namin. Siyempre ngayon, yung mata niya, hindi na siya masyado nakakakita. Hindi na raw maibabalik ni Philander ang nawalang panahon. Pero sa edad na 71, may nalalabi pa naman daw siyang panahon para makabawi sa nawalay na anak. A lost time is lost. You can't bring lost time back. All I can do is look out for the future. Don't take 40 years to see me, you know? Call me anytime you want to call me. Talk to me. We can go out bar hopping, anything. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sa Showbiz Saksi, nag-premiere sa 2 venue sa London ang final installment ng Batman film franchise na The Dark Knight Rises. Ang unang premiere ay sa pamosong Leicester Square kung saan dumalong ang gumanap na Batman at Bruce Wayne na si Christian Bale at si Tom Hardy na gumanap bilang kontrabidang si Bane. Sorpresa namang nanood si Prince Harry sa IMAX premiere ng pelikula kung saan magbabalik si Bruce Wayne bilang si Batman matapos hindi magpakita ng 8 taon sa Gotham City para sagupain ang bagong kalaban na si Bane. Ilang kritiko naman ng pelikula ang nakatanggap daw ng banta sa kanilang buhay dahil sa kanilang review. Pero binaliwala lang ito ng cast at crew na ngayon magkalong emosyon ang nararamdaman sa pagtatapos ng movie franchise. People were sort of skeptical about the first one that we were making, and you know, Chris always said to me, let's not expect to ever make more than one at a time, and we should make them independent. And you know, then we got to do 2, and then wow, we've got to do 3. So you know, I'm really flattered that people have been interested enough in our incarnation of it that they're excited still. It's not really finished until the audience sees it. That's this weekend all over the world. And, I think at that point, you know, it'll be a little bittersweet. Kung nasa ng balita, ikaw tanggigan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, susunod na ang rescue. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.